Hi guys! Once again, welcome back muli sa ating channel. Ito po yung host na si Chloe TV. Muling magbibigay update sa ating fiancé ngayon. Yun na nga po guys, napakagandang balita po ito kasi tuloy na po yung pagsampa ng kaso nila Kuya Bal, ni Fiancé at yung tatay ni Fiancé. Sabi nga nila, it's payback time. Yun na nga po guys, aabangan po natin kung ano yung mangyayari kasi itong si Uncle Federico kasi sobrang napakatapang niya doon sa kanyang live. Napakatapang niya nung binalahura niya si Fiancé. So ngayon aabangan natin kung ano ang mangyayari dito. Mamaya ipapanood ko po sa inyo yung video clip kung saan nandun po si Kuya Bal kasama si Fiancé at yung tatay niya sa cybercrime sa Daet para nga po sampahan ng kaso itong si Uncle Federico. So good luck po sa kanya. Pero bago tayo magpatuloy, huwag kalimutan mag-like and share ng ating video, and of course mag-subscribe na rin po kayo, especially sa ating mga EDC supporters, mga Kalingap supporters na hindi pa nakapag-subscribe sa ating channel. Pakipindot ang iting subscribe button. Ito, panoorin na muna natin tong video na to. Yan o, cybercrime. See you in Daet, Pidring. Sila ubang kaibigan. Fiancé. Ano sir? Wala kang kasama rito Wala kang kasama. Ngayon lang po ako duty. Ayan o. See you in Daet, Federico. Kasi yung ibang dito, kinukuha yung video tapos ina-upload, sinisiraan yung bata. Oo, yun na nga po na pinakita sa akin. Si Federico yung gumagawa ng ganon. Hindi maganda yung mga comment po. Oo, hindi maganda. Kaya naawa ko sa bata Nakawa si Fiancé po. Sigurado po. See you in Daet. Federico. Ayan. Makapapicture na ako sa'yo dito sa Daet. Yan ba ang gusto mo, Federico, di ba? Tio Pedring, ikaw ba yan ba ang gusto mo? Kakasuhan ka. Yan kakasuhan ka namin dito. Cybercrime. Ano po, pang samantala dito muna nilagay kasi yung munisipyo, yung office, ginagawa pa. Yung cybercrime sa Cam Norte po, ginagawa. Dito muna pang samantala itong areang ito, mga kaibigan. So, ayan ini-interview na po, mga kaibigan. Huwag kang magtago, Federico, Huwag kang magtago. Alam mo na kung sinusunod kong kakasuhan dito. Para magtanda. Ay, isa na akong pinto, baka marinig. Yan. Sabi natin, baka marinig yung interview. Ilabas niya ang tapang niya dito. Ito na, kinasuhan ko na po. Kinasuhan niya na. Ako ang nagkasikaso dito lahat. Mga kaibigan, may abogado rin kami, 3. Ang Kalingap po, foundation may abogado 3. Ngayon, sabi mo matagal pa, hintayin mo kung matagal pa. Hintayin mo kung kailan dating love letter. See you in Daet. See you in Daet na lang. See you in Daet, Federico. Sabi mo see you in Daet na lang. Federico, Chupaing! Ang bihira. Alam ko na address mo. See you in Daet. See you in Daet na lang. See you in Daet. See you in Daet, yes. And pasensyahan tayo. Hindi ka... Matapang paano ako? Inibaran ako sa kamera. Inibaran niya ako. Yung tutoy, pinagay yung tutoy ko. Hindi maganda yun. Hindi maganda yun. Tapos ang laki ng tutoy ko doon. Dagdag yun. Ang bira Malaking. Sabi Santos, ito tiyuhin ko daw. Ano kuya? Ang bira yan. Sako daw ang pera ng Rinas Community at saka... Ilabas nila. Ilabas nila yung pera nila. Yung 5 ilabas na dito sa Daet. Yung 5 sa atin dalawa yun. Ilabas yung pera niya. Ako man magpapanalo sa kanya. Sabi ni Pedring, ikasuhan niyo ako. Ito na nga. So, ginawa ko po yung aking tungkulin bilang leader. So, yan na Balahura pa more, Federico. Balahura pa more. Pumirma na ako. At ngayong week na ito po ay isampa na yung kaso.
Tatlong tao pong nagkaso. Ako, Biancy at si Tatay Biran ang nagsampa ng kaso. O, ganun lang. Sa amin po ay magkasuhan at pumunta ng daet. Picture sa daet. So, yun na nga po guys, no? Doon si Kuya Bal sa office ng cybercrime kung saan kasama niya si Biancy at yung tatay niya. So, ito na nga, this is it. Kasi itong si Uncle Federico naman kasi kung maghamon, parang ang tatapang kasi sa social media, hindi nilalagay yung yung tapang sa tamang lugar. Kung ano-ano yung mga sinasabi, pang babalahura, grabe yung mga sinasabi niya, napaka below the belt. Yun, a taste of your own medicine, sabi nga nila. So, aabangan po natin yan kung ano yung magiging resulta nito sa kasuhan na to. So, sabi ni Kuya Bal, hindi pwedeng magtatago itong si Federico kasi hahabulin talaga siya. And if ever na hindi sisipot si Federico dito sa tawag dito sa hearing na to, ay pwede siyang malusutan ng warrant of arrest. Kaya yun, aabangan po natin yung tapang ni Tatay Federico talaga. Ewan ko kung ano yung nagpapalakas loob sa kanya, kung bakit palagi niyang tinitira talaga ito si Biancy, pamilya ni Biancy. Yun, ay patunayan niya yung mga akusasyon niya, yung panglalait niya. So, hindi rin nakaligtas si Kuya Bal, no? Talagang napakalaki pa ng utong ni Kuya Bal dun sa picture na yon. So, sobrang nakakahiya po talaga. Itong mga taong ganito, dapat talaga sampulan. Kaya yung mga anti-kalingap dyan, maghanda na po kayo. Kasi this is payback time na nga talaga. Kasi kailangan din minsan sampulan yung mga taong ganyan yung mga mindset na ganyan. Akala kasi nila na ay okay lang yan si Kuya Bal kasi mabait na tao yan. So, babalahurain natin ng hanggat gusto natin. So, ngayon, nagkakatotoo na at yun na nga po, aabangan po natin yan. So, dito nagsampa po ng reklamo si tatay ni Biancy, si Kuya Bal at saka si Biancy. Siguro makakalusot siya doon kay tatay ni Biancy at saka dito kay Kuya Bal, makakalusot yung reklamo niya. Pero dito kay Biancy talaga is napakabigat nitong napakabigat nitong kaso para kay Biancy kasi minor de edad si Biancy at saka babae pa. So aabangan talaga natin si Tatay Federico niyan kung ano yung magiging resulta. Siguro akala niya na pwede lang babastusin itong kalingap. So nagkamali po siya ng kinalaban and itong si Kuya Bal na napakapalaban nito. So ayaw na ayaw pa naman niyang may babastusin dito sa kalingap, no? So siguro okay lang sa kanya na siya yung babalahurain kasi sanay naman si Kuya Bal. Pero pagdating talaga dito kay Biancy, ibang usapan na po yan kasi beneficiary yan at saka minor de edad pa yung tao, babae pa. So anong kalaban-laban nung bata dun sa matandang yon? Ganon lang ka simple. So idaan na lang po sa legal na proseso kung ano yung mangyayari. At yun na nga po, napag-alaman natin na nag-private na pala itong mga account ni Federico at saka yung asawa niya. So naka-lock profile na po yung mga Facebook account nila. Kaya sana magiging lesson learned po ito sa mga taong gustong sumira sa kalingap. No, sana ipag-isipan po nila yung mga gusto nilang gawin kasi darating talaga ang time na mapupuno ang mga mabubuting tao. Kaya aabangan nyo po ang riskback niyan. So yan lang muna guys ang ating reaction video. Kayo ba guys, ano yung komento nyo patungkol dito? I-comment nyo po dyan sa comment section. Okay? So muli po, ito po yung host na si Chloe TV. Thank you for watching.